kanto. Walang 5 kanto ang Tetra Pak. Kaya nga Tetra Pak, 4 ang kanto. Yung orange na naka-Tetra Pak, 4 ang kanto. Yung Tetra, 4 letters yun. Ang nakalagay sa Hebrew original na salitang pangalan ng Diyos, Yod, He, Vav, He. If you are going to read it from the right to the left, baliktad sa atin tayo from left to right. Sa Hebrew, ang pagbasa nila, from right to left, yan ay Yod, He, Vav, He. Which transliterated in English is YHWH. Yung sinasabi mong the same phonetic sound. Mali yun, kapatid. How can you have a phonetic sound of YHWH when there is no vowels? Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam nung pronunciation nung Yod, He, Vav, He. Walang nakakaalam nun. Huwag kang magpanggap na alam mo yon. At ng tagapagturo mo, mapapahiya ka riyan. Do not pretend that you know how to pronounce it. Because you will be put into shame. Because you cannot pronounce consonants without vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. No? May naglagay puro A, Yawa. May naglagay E, A-E, Yahweh. Meron naman naglagay E-O-A. Kaya lumitaw yung pangalang Jehovah o Jehovah. Ayan. Yung YHWH, nilagyan nila ng A at saka E, lumitaw yung Yahweh. Yung YHWH, pinalitan nila yung Y into J, pinalitan nila yung W into V, nilagyan nila ng E-O-A, kaya lumabas yung salitang Jehovah. Lahat ng mga yan, invento ng mga tao. The original manuscript that is available, even from outside of the Bible, only mentions 4 letters, not 5. Miski yung tinatawag nating Moabite stone, inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Hebreo sa 4 na letra. Nandun sa 17th line ng Moabite stone, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ang nakalagay doon, Yod, He, Vav, He. YHWH. Basahin natin yung Moabite stone, Sis Lou. Opo, yan po yung Moabite stone. Nakikita natin sa screen. Naka-encircle po ng kulay pula. Yung 4 letters, yung tetragrammaton. 17 to 18 verses po yan. For I had devoted them to destruction for the god Astar Chemos. And from there I took the vessels of YHWH, and I presented them before the face of Chemos, and the king of Israel had built. Iyang Moabite stone, isang commemorative stone yan na nagpapakita ng pagtatagumpay ng hari ng Moab, ng kalabanin niya ang mga Israelita. Kinuha niya raw yung mga kasangkapan doon sa pagsamba ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Yahweh ang sabi nung iba, no? Pero hindi Yahweh yun. YHWH yun. Tapos dinala niya. Ang ibig sabihin, even outside the Bible, there are documents that attests that the Lord or the God of the Hebrews, the name of their God is written in 4 Hebrew letters, YHWH, which cannot be pronounced up to now. Kung meron ka sinasabing 5 letters, mali yun, kapatid. Mali yan. Siguro kailangan ka pang magsuri ng kaunti. Mali yan. At yung sinasabi mo kanina na transliteration is possible. Translate the letters into corresponding letters in other languages, pwede yun. Pero to pronounce it without vowel sounds, it is impossible. Kaya hindi mo nga pwedeng sabihin na kung paano pronunciation dyan Mga saksi nga ni Jehovah, sumurrender Sabi nila, hindi ka pala mga translation yan ngayon. Pero hindi yan ang pangalan ni Kristo. No, kapatid? Kasi yung pinag-uukulan ng salitang YHWH, yun yung ama ni Kristo. Hindi si Kristo yun. Magkaiba yung ama at saka yung anak kapatid. Ikaw mix up ka. Parang pinapalitaw mo, yung ama, yun na rin yung anak. Mali yan. Maling-mali yung paniniwala mo na yan. Iba yung anak sa ama. Basahin natin ang 1:26 ng Genesis.
At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap siya. Alam mo kung sino kausap niya? Yung kanyang anak. Bago pa lumikha ng lahat ng bagay, magkasama na silang mag-ama. 17:5:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanlibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin natin ang tao, sabi nung ama. Ang kausap niya yung anak, wala naman siya ibang makakausap, dalawa lang sila eh.